Oras na po. Ang oras na may Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po, Presidente po muli na kayo po sa inyong harapan. Iba po yung pressure pag nandito ako sa harapan. Talagang nakakabag. Kaya kung makasalanan ka po, pupunta ka po dito sa harapan, hindi ka po talaga makakatayo. Pero pag nakatayo ka po, dead ka. Makapal na. Makapal na po yung siguro. Alam po natin yan. Saan po natin ang ating Bible sa Philippians. Pag-uusapan po natin dito yung buhay po ni Apostle Paul. Ano po yung pinagmamayabang niya. Yung pinagmamalaki niya po sa buhay ng kapatid. Sa Philippians chapter 3 verse 4 po. Philippians chapter 3 verse 4, sabay-sabay na lang po tayo. Philippians chapter 3 verse 4, we'll begin reading from verse 4 down to verse number 8 po. Simulan po natin magbasa. Read. So I also confidence that if anyone can think that he is like rust in the flesh, I more circumcised the 8th day, stopped Israel, for the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law of Pharisee, concerning sin, persecuting the church, touching the righteousness which is the law, blameless. But one thing pertaining thee, those I count the loss for Christ. Yet others I count all things as loss, and excellency the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but thou, that I may live with Christ. Okay. Hindi na natin papatagal ng punto. Mag-pray na po tayo. Let's pray. Naman namin Diyos, nadakila po sa lahat ng aming salamat po, Panginoon. Ang pagkakataon na to na hindi pong binigay ulit sa amin na kami po ay kapagtipon sa ganito pong gawain. Na pribilehiyo po, Panginoon, na kami po ay makapunta po dito. Na bagamat ganito po ang sitwasyon po namin na wala po ang aming pastor. Pero salamat, Panginoon, meron po mga anak na nakakaintindi, Panginoon, na hindi po dapat kami tumingin sa tao, kundi sa iyo lamang po, Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran. Salamat po sa blessing, Panginoon, na binibigay po sa amin. At higit, Panginoon, salamat po sa dugo ninyo na danak sa cross ng Kalbaryo para po sa amin pong ikaliligtas, Panginoon. Thank you po sa lahat-lahat, Panginoon, at i-bless mo po ang iyong pong salita. Naway, Panginoon, ang banal na Espiritu ang pumilos ngayong hapon na ito. At kung wala po ang banal na Espiritu, Panginoon, wala po akong magagawa. Gamitin niyo lamang po akong instrumento para po sa inyong salita, Panginoon. Kayo po ang maingat sa hapon na ito at muli patawad po sa aming pong mga kasalanan na aming pong nagagawa at karumihan na hindi po nakakapagbigay pa po sa inyong Panginoon. Ito po ang aming samot na langit. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat po, o title po ng ating pong pag-uusapan ngayon, From trash must be transferred to treasure. From trash must be transferred to treasure. Everybody knows what treasure is all about. Ano po? Pero gusto ko pong malaman, na makita po natin dito mga kapatid, na si Apostle Paul po, sa talata pong ito, ay meron po siya mga kapatid na binabanggit ko, meron siyang pinapakita na dalawang side lamang po mga kapatid. Ano po? Kung ano po yung kanyang tinitreasure at kung ano naman po yung kanyang ginawang trash. Nabasa po natin kanina, meron po siya. Ano po? Mamaya po babanggitin ko po sa inyo, iisa-isahin po natin yan mga kapatid. Meron po siyang binanggit na 7 bagay. 7 things mga kapatid that the Apostle Paul confident in the flesh. You see, nakikita po natin dito, sabi niya nga po, meron din naman akong ganyan. Meron din naman akong confident in the flesh. Meron akong confident in the flesh, sabi niya, I more. Ano po? Kung siya sabi niya, kung meron ka mang ipagmamalaki, sabi niya, mas lalo na ako, I more. Mamaya po, ibibigay po natin ang detalye niyan mga kapatid. Ano po? So,
mamaya po, ibibigay po natin yan. But he also mentioned about the dung, mga kapatid. Yung dung po dyan, mga kapatid, sinerch ko po yan. Kung ano pong ibig sabihin ng dung. Ano po yan? Dumi po o dirt. Ano po? O poop. Dumi po ng hayop. O kapag yung bata po dumumi, ang tawag niya po doon sa dumi niya, O, kaya yan po ang ibig sabihin ng dung. Waste po yan. Ano po? Ibig sabihin po waste. Yan po ay dumi na hindi na po talaga maganda, mga kapatid. Ano po? Yan po. Nakikita po natin dyan, yan po ay waste ng katawan na lumalabas po sa katawan. So, salamat po sa Panginoon, yan po ay waste. Ano po? Mahirap po yung may waste ka sa katawan pero hindi lumalabas. Kapag waste po yan, dapat po lalabas yan, mga kapatid. Ano po? But anyway, sabi po dito ni Apostle Paul, makikita po natin dito na si Apostle Paul, nagpapahayag po siya ng isang genuine Christianity. Genuine Christianity, ano po? Hindi po yan tinatawag na surplus Christianity. Na ipinapakita po dito kung ano ba doon talaga po yung parang sa end po ng mensahe na to, ano po? Na kung ano po ba talaga yung tunay na Christianity at yung surplus o yung paisi-ising Kristiyano. Po. So, makikita po natin dito, mamaya dadaanan po natin yan. Tandaan po natin na dito po si Apostol Pablo, nagsasalita po siya bilang isang Hudyo. Alam po natin yan, si Apostol Pablo, ano po, na ang sabi niya po, pag nasa mga hintin siya, hintin din ako. Pero ang sabi po dito, nagsasalita po siya bilang isang Hudyo kasi mga Hudyo po ang kausap niya dito. Ano po? And he was talking or he was writing to the Philippians. His letter is addressed to the Philippians. Ano po? Sa mga taga-Pilipos po. And he was expecting, mga kapatid, that the Philippians or itong mga Jew na ito will pick this message. Ano po? Napipiliin po nila at meron po silang makukulit dito. Nakatulad din po natin ngayon, ano po, na sana po meron po tayong pupulutin o meron tayong pipiliin dito na sasabihin po natin, gusto ko yan bilang isang Kristiyano. Ganun po sana. Alam niyo po, mga kapatid, ang pinakamaganda po sa buhay po ng isang Kristiyano, bagamat hindi po tayo perfecto, ano po, wala pong perfectong Kristiyano, pero at least meron po tayong desire na mag-grow. O may desire po tayo, nalalago po tayo. Alam niyo po, dalawa lamang po yan, mga kapatid eh. Dead or alive. Kung hindi ka patay, buhay ka. Ibig sabihin po niyan, sa Christianity po, mga kapatid, wala pong nasa neutral. Dalawa lamang po yan. Kung ikaw ay buhay na Kristiyano at kung hindi ka buhay na Kristiyano, patay ka na Kristiyano. Ano po? So pinapakita po dito ng Apostol Pablo kung ano po yung kanyang tinitreasure at ano naman po yung kanyang ginawang trash. But you know what, mga kapatid, God did something in the life of Apostle Paul. Huwag po natin itong inis. Ano po? There was a time in the life of the Apostle Paul that when his treasure, God turned his treasure into a trash. And the other side, mga kapatid, God turned his trash into a treasure, mga kapatid. Naunawaan po ba natin that God can do that? Ano po, di ba napakaganda po, mga kapatid, na kaya pong gawin ng Panginoon yan? Na yung ating pong treasure, na akala po natin treasure yun, mga kapatid eh. Pero hindi naman po pala treasure. Ano po? Na pag pinresent po natin sa harapan ng Panginoon, it is a trash. Ano po? Basura po pala yan sa harapan ng Panginoon. So, at hindi po natin alam na yung trash po na tinuturing po natin, akala po natin na walang kwenta po sa buhay natin, yun naman po pala yung pagkakataon. Ano po na isang bagay na po pwede pong i-turn ng Panginoon into a treasure. Ano po? And not just a treasure, mga kapatid, makikita po natin dito mamaya, it is an everlasting treasure. Hindi po na nasisirang treasure o panghabang magpakailanman po. Ano po? So, now, when God did sa buhay po ni Apostle Paul, mga kapatid, doon po natin makikita na si Apostle Paul gumawa po ng isang matinding decision o gumawa po ng mabigat na decision sa buhay niya na
na makikita po natin at makikita po natin na anong klaseng Christianity meron po si Apostle Paul. Ngayon po, naniniwala po ako na meron po tayong itatabi o meron po tayong mapupulot sa mga bagay na ito. Bagamat si Apostle Paul, ang sabi ko nga po kanina, he was a Jew and he was expecting that the Philippians or this Jew, ito pong mga Jew na ito ay matututo po sila, mamumuhay po sila doon po sa pinapaliwanag ni Apostle Paul sa kanila. Ganun po ang inaasahan ni Apostle Paul sa mga sinulatan niya, sa mga sinasabihan niya. Pero ngayon po mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos meron din pong inaasahan sa inyo ngayon. Meron din po siyang ini-expect sa atin na tayo po ay tututo mula po sa kanyang mga salita. At kukuha po natin yung mga idea, mamumuhay po tayo. Ayon po sa mga napapakinggan po natin sa salita ng Diyos. Yan po. So, yan po ang ina-expect po ng Panginoon ngayong hapon na to sa atin. Ngayon, ang true Christianity, mga kapatid, is when Jesus high and lifted in our life. Naunawaan niyo po? Ulitin ko po. True Christianity or real Christianity or genuine Christianity is when Jesus is lifted up, high and lifted up in our life. Yan po ang totoong Christianity. Yung kahit wala ka pong sabihin, pero yung nakikita ng tao sa iyo, ay itong tao na to may Diyos po sa buhay niya. Ibig sabihin, nakikita po yung gawa ng Diyos sa buhay mo. Ngayon po, tignan po natin yung 7 things na sinasabi ko ng Apostle Paul patungkol po sa kanyang confidence in the flesh. Ito po muna yung titignan natin, yung sinasabi niyang confidence in the flesh. Sa atin po, halimbawa na lang po, sa bilang member po ng church, ano po ba yung tinitreasure natin ngayon? Ano po ba yung tinitreasure natin ngayon? Are you keeping a treasure or a trash? Ano po? Brad, syempre naman, ano ba naman? Tatanungin mo pa ba yan? Treasure to. Treasure to, Brad. Si girlfriend, treasure to yan. No? Treasure to. Okay, sometimes, yan po ang nasa isip po natin. Yan po ang nasa isip po natin. Akala po natin treasure yan. Iniisip po natin na ito po ay treasure sa buhay natin. Pero ang katotohanan po minsan, ang kinikip po pala natin yung walang kwenta or trash. O sa kolokyan na pananalita, basura. Pero ang katotohanan po, ayan po, ako po naniniwala na hindi po tayo ignorante ngayon sa pinag-uusapan natin. Amen? Good. Ngayon po, makinig po tayo. Ako po ay naniniwala na meron po tayong mga tinitreasure o itinatabi. Maaaring yan po ay bagay, maaaring yan po ay pera, maaaring yan po ay gamit, maaaring ano pong bagay yan. Na akala po mga kapatid, akala mo yan ay treasure mo yan. At atin pong nalaman na wala po palang halaga o walang value. That's why it became a trash. Naging trash po siya. Ang gusto ko pong sabihin na meron po tayong itinatago somewhere. Halimbawa po sa ating pamamahay na lamang po. Ano po yung itinatago mo sa bahay mo na akala mo nung una treasure yan? Cellphone. Halimbawa po sa cellphone na lang. Hindi pa po sira yung cellphone mo, may lumabas po na bago. Bibili ka ngayon ng bagong cellphone. Bakit po? Kasi yung gusto mong cellphone, dual SIM pa. Yung isa pang kay girlfriend, yung isa pang kay misis. Minsan, nakakapagtaka, iisang tao lang pero yung SIM, 5. Ang SIM po, 5. Pang Lunes, meron pang Martes, pang Miyerkules, kaya nabuo po yung 1,000 pag-ibig Ano pa po yung mga tinitreasure natin? Halimbawa po, nag-i-scroll ka lang, hindi mo naman kailangan. Punta ka ngayon ng Shopee. Nag-i-scroll ka, wala ka naman kailangan. Meron pong isang itinang doon na hindi mo naman kailangan, tapos bigla mo na lang bibilin. And then, you found out, nakikita mo na lamang po, nasa 3 araw, ginagamit mo, and then, pang 1 linggo, nakatabi na lamang po.
naging trash. Paano mo nagiging trash yun? Hindi ka pa nga nagmi-mission, nagsha-shopee ka na. Ano po? Hindi ka pa nagtatay. So, makikita po natin, nagiging trash po yan sa harapan po ng Panginoon. Ano pa po? Ayan, nakikita po natin, alalasada na yan. Danger din po yan, mga kapatid. Ano po, kung hindi nyo naman po kailangan, huwag nyo nang buksan yan. Kasi sigurado, o-order po kayo dyan. And then, later on, nakikita po natin, it is a trash pala. Halimbawa din po, meron din po ba tayong kinikip? Ano po? O pinapahalagahang kaibigan, mga kapatid. Na akala po natin, it is a treasure, our friendship. Ano po? Akala po natin, treasure yan. And you found out, mga kapatid, it is a trash friendship. Ano po? Naglolokohan na lamang po pala kayo. Marami po yan. Marami po yan. Ano pa po? Maraming bagay po na po pwede po tutunan dito, mga kapatid. Pero sa Apostol Pablo po, ang sabi niya, maraming pagkakataon po sa buhay natin. Sabi niya, we are proud of our treasure. Proud na proud po tayo sa treasure na meron po tayo na tinatabi po natin. Pero tignan po natin yung pahayag ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito. Ano po? Tignan po natin yung sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. In verse number 4 po, in verse number 4, ang sabi po dito, though I might also have confidence in the flesh. He was saying, mga kapatid, na meron din naman akong ganyan. Meron akong confidence in the flesh. Meron naman ako niyan. Sabi niya, meron naman akong pwede ipagmalaki. Ayan po yung sinasabi ni Apostle Paul, no? Tignan po natin. Ituloy po natin yung statement ni Apostle Pablo. Sabi niya, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, Paul said, I more. Ano po? I more. Marami ako niyan. Yung pag inaakala mo, nagmamalaki ka, marami ako niyan. Sabi na Apostle Paul. Kung titignan po natin, mga kapatid, sa iba, yung mga sinulatan niya, yung mga sinasabihan niya nito, halimbawa, ako po, nakaka-insulto po to. Ano po? Parang sasabihin mo sa akin na yung ginagawa mo yun, walang kwenta yan. Yung ginagawa mo yan, wala yan sa akin, I more. Sabi niya, mas marami ako niyan. Ano po? Ang kasong, mga kapatid, hindi po hintin ang sinasabihan niya dito. Ano po, makikita po natin kung anong klase pong mga tao yung sinasabihan niya. Ano po? Pero pakinggan niyo po, noong sinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians, mga kapatid, tandaan po natin, alam po ni Pablo yung sinasabi niya. Very confident po siya. Ano po? He is very confident na sinasabi niya na ang sulat na ito, na sinasabi niya na ano, na alright, kung meron man kayo pwede ipagmalaki, kung meron man kayo na pinagkakatiwalaan sa flesh, sabi niya, tandaan po natin, mga kapatid, nagsasalita po si Apostol Pablo sa mga Hudyo. Ano po? Yung kausap niya po dito, hindi po mabababang tao. Alam naman po natin yan, pag kinumpara po natin, lalo na po sa Bible, ang hintil sa Hudyo, ang tingin, ang figurative po yan sa mga hintil, mga aso, mga baboy. Yan po ang tingin ng mga Hudyo sa mga tao, ay sa mga hintil. Ano po? So, makikita po natin, hindi po basta-basta to. Tandaan po natin, back in those days, mga kapatid, Hudyo po, ang mga Hudyo po, mga kapatid, matataas ang tingin nila sa sarili nila. Tama po? Pero ang sabi po ni Paul, tignan po natin, ang sabi po ni Paul, yung pinagmamalaki ninyo, yung meron kayo na ipinagmamalaki in the flesh. Sabi niya, pag sinabi po kasi in the flesh dito, mga kapatid, nagsasalita po sa present. Doon po sa present life po, mga kapatid, ano po? Doon po sa present life na kung ano po yung kinabubuhay mo ngayon, kung ano yung kalagayan mo ngayon, kung ano meron kang pinagmamalaki sa kalagayan mo ngayon, ang sabi ni Paul, ay more, mas lalo naman ako, sabi niya. Alam niyo po, hindi po natin naiiwasan, ano po, itong mga tao na to, bakit magtatanong ito, sabihin nun, bakit ano bang pinagmamalaki ni Paul? Udyo rin naman ako Ano po? Pero bakit ganyan ka? Ano yung I more mo po? So si Apostle Paul po nagbanggit ng 7 things. Ano po? 7. Para lamang po masagot yung katanungan na nasa isip nila. Para lamang po masagot yung katanungan nila, mga kapatid. Itong mga tao na mga Philippians na to. Nagsabi po si Apostle Paul patungkol po doon sa I more na sinasabi niya. Nagbigay po siya ng 7 statement. Ano po? Alam niyo po, halimbawa po, kung nabubuhay lamang po si Apostol Pablo, siyempre po, dito po mag-church yun. Tapos nandito po siya ngayon.
Tapos sasabihin mo sa kanya, magtataas ka ng kamay. Apostol Pablo, ako, may pinagmamalaki din naman ako. Alam niyo po sasabihin ni Apostol Paul sa atin, sino ka? Sino ka para magmalaki sa akin? Kung may pinagmamalaki ka, ay more. Ano po? Mas lalo na ako. Sabi ko siguro ng mga Hudyo, grabe pong magsalita, sino ba tong Paul na to? Sino ba yung, ano ba yung pinagmamalaki niya? Sino ba siya? Sabi ko ni Paul, alright. Sinimulan po ni Paul yung 7 things. Pero alam niyo mga kapatid, kung bibigyan lamang po natin ito ng pansin, ano po? Bigyan po natin ito ng pansin sa ating pong mga sarili ngayong hapon po na to. Ano po ba yung talagang tinitreasure po ngayon? Sa atin po, ano po ba talaga yung tinitreasure natin ngayon? Ano po? Ano ba yung pinagmamalaki ngayon? Total, nasa church naman po tayo. Maging honest na po tayo. Ano po? Lahat po ng mga nakikinig ngayon, maging honest po tayo. Ano po yung iniisip natin ngayon? Mga kapatid, makinig po kayo, no? Ano po yung iniisip po natin ngayon kaya naiiba po yung trato mo sa ibang kapatiran? Ulitin ko po, parang ano po no? Ano po yung nasa isip mo ngayon na pwede mong ipagmalaki na kaya ang pagtrato mo sa ibang kapatiran mas mataas ka kaysa sa iba? Sounds familiar po ba? Nakikita po ba natin kadalasan ganyan po tayo mag-isip? We are full of pride. Ano po? We are full of pride. Pero nandito po si Apostol Pablo. Ano po? Tignan po natin yung sinasabi niya. Para lamang makita ninyo, para lamang malaman ninyo na meron talaga akong ipinagmamalaki in the flesh. Para lamang kung may tuloy natin sa verse 4, ang sabi niya, I might, dito lang po sa, if any other man thinketh that that hath whereof he might trust in the flesh, I more. Para pong action star, no? Makikita po natin, pag binasa po natin sa Acts chapter 9, nung nagte-testimony po si Apostle Paul, talagang nahilig po siya sa action. Tandaan po natin si Apostle Paul, ano po siya, arresting officer po siya. Talaga naka-full battery po yan pag nang-arrest po yan. So mahilig po siya sa action. I-picture niyo po yung mukha ni Paul. Siguro po kamukha ko, di ba? Picture niya po, parang action star po, I more. Sabi niya, ano yung I more mo po? He said, number 1, ito po yung number 1, circumcise the 8 days. Grabe naman, circumcise. Pambihira, no? Pinagmamalaki ba yan, Paul, circumcise? Sabi niya, ito po, hindi ko na po tatanungin, ano po, kung ilang taon po tayo na circumcise. Pero, ang sabi po dito sabi po ni Paul circumcise the 8 days. Bakit niya pinagmamalaki ito? Tandaan po natin na isulat po ito sa Bible. Hindi po pwede na isang kasinungalingan na isusulat sa Bible. Ibig sabihin, totoo po na ito po yung pinagmamalaki ni Paul. Bakit po circumcise the 8 days? Yan po yung pinagmamalaki niya. Huwag po natin nililiit ito mga kapatid. Yan po ang practice ng kanilang heritage. Ano po? Practice po yan ng kanilang pamilya. By the way, this is the requirements of the law. Tama po? Requirements po ito ng law, yung circumcise. If you can remember Ishmael. Si Ishmael po, in Genesis 17 verse 25, ang sabi po dyan, Ishmael was circumcised his 13th year. 13th year po siya bago na circumcised. Pero, imagine, sabi po ni Apostle po, circumcised the 8th day. Pagkapanganak po sa kanya, magbilang ka lang ng 8 araw na circumcised na po siya. Ito po yung pinagmamalaki niya mga kapatid. Ano po? Back in the Old Testament, ito po yung practice po ng kanilang mga ninuno. Mga kapatid, ito po yung practice nila. Hanggang po sa bumaba kay Apostle Paul, mga kapatid, yun pa rin po ang sinusunod niya. Ano po? So, naunawaan po ba natin kung sino si Paul? Kapag kapatid, sinulat po ito sa Bible na ito po yung pinagmamalaki ni Paul na circumcised. Ibig sabihin po, marami pong hindi na si-circumcised ng 8 days. Ano po? Sa mga maraming na hindi na si-circumcised dyan ay, opo. Therefore, maraming hindi po nakakasunod sa kanyang mga ninuno. Kaya niya po pinagmamalaki ito. Ano po? Pero si Apostle Paul po kakaiba. Circumcised the 8 days. Hindi lang po niya na kinikip niya po yung external ritual po ng kanyang parents. Ano po yung mga panlabas. Kinikip niya po yan. Or mga practices po nila. Ang sabi niya, this heritage ritual, hindi ko kailanman sinira.
Hindi ko kailanman sinira ang ritual ng aming heritage. And number 2, I came from a proud brotherhood. Ayan po ang sabi niya. Ano pong sabi dyan? Sabi po ng Bible, circumcised the 8th day of the stock of Israel. Ayan po. Of the stock of Israel. Ano po ibig sabihin yan? From the family of Israel, mga kapatid. Therefore, he was a Jew. Oh, ano naman ngayon? Hudyo ka nga. Pero mga kapatid, he was not a proselyte. Pag sinabi kong proselyte, Hudyo ka pero kailangan mong ma-convert para makasama ka sa Judaism na tinatawag. Magpapa-convert ka. Ano po? Marami pong Jew by convert or proselyte. Pero si Paul po, he was not a convert. Paul, he was a pure Jew. Pure Jew po siya, mga kapatid. Nakikita po ba natin kung ano po yung pinagmamalaki ni Paul sa buhay niya? Siya po ay may karapatan sa karapatan ng mga Hudyo. Ano po? Kaya ang sinasabihan niya po mga Hudyo Sabi niya, oo nga no. Sabi siguro na nakikinig sa kanya, oo nga no. Ano pa po sinabi niya? Third, from the tribe of Benjamin. Grabe po no? Sa tribo ni Benjamin, sabi niya, doon daw po siya. Ano po ibig sabihin nito? Benjamin, one of the favorite son of Jacob, doon po sa kanyang asawa na kanya pong minahal na ang pangalan po ay Rachel. Tama po? Tama po yan, i-search nyo. Ano po? Yan po yung pangalan ng favorite si Benjamin po. Natatandaan nyo po ba? Ano po? Favorite son, favorite tribe mula po sa asawa niyang si Rachel. Naunawaan po ba natin na very popular po ang tribe of Benjamin? Tandaan po natin na that the first king of Israel came from tribe of Benjamin. Sino po yan? Ano po? Came from the tribe of Benjamin. So this is very popular mga kapatid. Yung tribe of Benjamin, linya po yan ng kingship. Ano po? Kingship po yan. Diyan ho nang galing si Apostol Pablo sa tribe of Benjamin. Kaya mapapansin po natin mga kapatid, yung kanya pong mga magulang, meron pong connection doon. Ano po? Doon po kay Saul. Kay Saul po na first king ng Israel. So makikita niyo po, meron po silang connection sa kingship na yon. Kaya nga po, wag po tayo magtataka na yung parents po ni Apostol Pablo, pinangalanan siya na Saul of Tarsus. Tama po ba? Saul of Tarsus. Bakit po? Kinuha po doon sa pangalan ni King Saul na first king of Israel na galing po sa tribe of Benjamin. Grabe po yung pinagmamalaki ng Apostol Paul, no? Sabi niya ako may lahi. Sabi niya po siguro ikaw, anong lahi mo? Hudyo lang. Tapos proselyte pa. Kaya maganda po, ito po yung pinagmamalaki ni Paul. Kaya hindi po madali mga kapatid yung decision na ginawa niya dito. Hindi po madali yan. Hindi po basta-basta yung tribo na yan ni Paul. From the stock of Israel, from the tribe of Benjamin. So, makikita niyo po mga kapatid, napakaganda po ng kalagayan ni Apostle Paul. Ano po? Tignan po natin kung saan po siya lumaki, kung sino pong magulang nagpalaki sa kanya, at tignan po natin yung mga sinasabi niya at yung mga ginagawa niya. In other words, mga kapatid, si Apostle Paul po, he's got a right parenthood. Ano po? And he's got a right brotherhood. He's got a right neighborhood. At ang pang-apat po na pinagmamalaki niya, ang sabi ni Paul sa verse 5, mga kapatid, and Hebrew of the Hebrews. And Hebrew of the Hebrews, mga kapatid. Now, listen po. Now, he grew up in Tarsus, mga kapatid. Si Apostle Paul po, lumaki sa Tarsus. At pag sinerch po natin yan, pag tinignan po natin yan, ang Tarsus po ay Greek city. Greek city, hindi po squatter to. Ano po? Greek city po to. It is also a great city and a university town. Ano po? University town po siya. So makikita niyo po kung anong klaseng lugar lumaki si Apostle Pablo. Hindi po lugar yan na basta-basta lamang po. Ano po? Napakagandang lugar po. It's a great city. Ano po? Now, titignan po natin apat pa lamang po yan mga kapatid. Pero titignan niyo po, nandoon na halos ang lahat na ipinagmamalaki niya. Ano po? Nandoon na po, apat pa lamang po yan. Pero mga kapatid, meron pang tatlo. Meron pa pong tatlo, tapos na rin po tayo. Number 5, ang sabi po dito, as touching the law. As touching the law. Ito po, medyo matindi na po ito. As touching the law. The Bible says, a Pharisee. Pariseyo po siya. Ako, a Pharisee.
Hindi po siya basta-basta pariseyo lamang. Ano po? But elite Pharisee. Pag sinerch nyo rin po ito, makikita nyo po mga kapatid, na ang mga Pharisee po, na ito po ay dapat po sila magkikip hindi lamang ng 10 Commandments. Ano po? Hindi lamang po ng 10 Commandments, napapasin po nila na sinusunod po nila. Hindi lamang po yan, kundi meron pong tinatawag na 613 subdivision of the external, panlabas po, na mga sinusunod nilang ritual. Visible po yan, tangible law. Ano po? Dapat po nilang susundin po yan. Now, ang sabi po ni Paul, na isulat mga kapatid, sa Bible po mismo ang nagsasabi na, ito po, as touching the law. Ano po? Ano po yung as touching the law mo po? Ayun, yung he was referring to the 613 tangible law, external and visible law. Yan po yun. Yan po yung sinusunod ni Apostle Paul, hindi lamang po yung 10 Commandments. Ano po? Na dapat po nasundin ng mga pariseyo. So makikita po natin, he was elite Pharisee. Hindi po siya basta-basta pariseyo. But meron pong iba na hindi po maalaala yung mga ganyang batas, lalo kahit pariseyo po, hindi po nila naaalala yan. Pero si Apostle Paul po, sabi po ng Bible, iba, ano po, nakinikip po niya yung mga batas na yon. Kaya nga po ang sabi ng Bible, as touching the law. At ang pang-anim po, malapit na po ito, pang-anim po, and then he said, concerning zeal, yung zealousness niya po, pang-anim po, concerning zeal, ano po, saan po nakabata yung zeal ni Apostle Paul? Doon po sa law of Pharisee. Ano po? Ano po yung law of Pharisee? Assignment nyo po yan. Ano po? An elite, ano po? Elitista po siya mga kapatid. Alam nyo po, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, dapat mong sundin yun. Hindi mo lamang dapat sundin yan, hindi mo lang dapat papasanin yan, kundi dapat kung ano yung iyong pinapaniwalaan, gagawin mo talaga. Ganun po si Apostle Paul. Kaya malakas ang loob niya na humarap na magsulat po sa mga taga-Philippians eh. So no wonder as far as this zeal is concerned, ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ni Paul, concerning zeal, ano pong ginagawa niya? Ebidensya. Persecuting the church. Yan po yung ebidensya ng kanyang zealousness doon po sa kanyang sa tinatawag niya po, no? Yung zealousness niya concerning zeal, ano po? Yan, pinipersecute niya po ang church. So, gusto ko pong yan yung po yung zealousness niya. So, pinapakita po ni Apostle Paul dito kung gaano po siya ka-zealous, kung gaano po siya kasigasig, ano po, na sa pinapaniwalaan niya. Sabi niya, pag meron akong nakita na ibang na Jesus movement na yan, pinepersecute ko. Inuusik ko sila, pinupuntahan ko. Ang ibig sabihin mga kapatid, talagang sasabihan niya. Kaya kita pinepersecute, mali ang paniniwala mo eh. Yan po yung nasa isip ko ni Apostle Paul. Yan ay wala sa batas namin. Ano po? Nakikita niyo po, huwag kayong magdadala dito ng kakaibang batas, ng panibagong batas. Yan po si Apostle Paul. Yung pong mga Kristiyano, alam naman po natin yun, nung panahon po ni Apostle Paul, at saka yung mga Kristiyano po natin, at ngayon, sa panahon po natin, naniniwala po tayo na ang pinakamataas na batas lamang po dito po sa lupa, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Pero back in those days, in Paul's time, there is only one law na alam niya. And that is the Roman law. Yan lamang po yung alam niya. Yan lamang po yung sinusunod niya. So nakikita niyo po mga kapatid, makikita niyo po, na napakaganda po ng kanyang presentation kung ano pong meron siya. And he was so much connected to the Judaism. Nakapagtinig po siya ng balibalita na ibang katuruan, uusigin ka po niya talaga. So ano pa po, pang-pito po, and last, sabi po ng Bible, as touching the righteousness. As touching the righteousness which is in the law. Again, yung zeal po, yung zealousness o yung zeal niya po sa law, he was persecuting the church. Ano po? And yung zeal niya po sa righteousness, what's the word? Blameless. Ano po? Nakikita niyo po, sinulat po yan sa Bible. Pag sinabing blameless po, wala ka po talagang pagkakamali dyan.
pag binanggam ay pag sa law na binabanggit po ni Apostle Paul, mga kapatid, ano po? Blameless po siya. Talagang wala po siyang bungis, mga kapatid. Marami po ang nagsasabi sa atin na baptist po sila, mga kapatid, pero hindi po natin makitaan ng gawain bilang isang baptist. Tama po? Sabi nga po ni Pastor, marami pong nagsasabing Catholic sila. Pero dapat, pag Catholic ka, marunong kang magrosaryo. Pero yung iba, Catholic, pero hindi po marunong magrosaryo. Ano po? Pero si Paul po, ibahin po natin. Pag sinabi niya na I am a part of Judaism, na kapag deboto, napaka-deboto kong Judaista, I'm connected to Judaism. So that alam ko ang aking religion at alam ko rin ang aking position. Ano po? He's got a good testimony as far as religion and position is concerned. So makikita po natin dito na ganyan po si Paul. Kaya nga po, kaya niya pong magturo eh. Kahit dito po ngayon, kaya niya pong magturo na sasabihin niya, yung ginagawa mo na yan, walang kwenta sa akin yan. Yung mga patunwarin mo, wala sa akin yan. Nakikita mo kung ano yung practice ko ngayon? Alright, makikita mo, sinasabi ko, Judaism ako. Pharisee ako. Yan. Maghanap ka ngayon ng batas na hindi ko nasunod. Yan po si Paul. Hanapan niyo po ng butas si Paul. Kung ano po ang batas na hindi niya po nasunod. As far as righteousness is concerned, alright, sabi niya, alright, tell me, kung ano yung offense ko sa batas na yan. Wala po mga kapatid, kasi ang sabi po ng Bible, ang sabi niya, blameless. Ano po? I am blameless pagdating sa ganyan. Nakikita po natin kung ano po, gaano po katibay o gaano po kahalaga na yung treasure po dati ni Apostle Pablo. Ito po yung pinagmamalaki niya. Ito yung treasure niya, mga kapatid. Alam po natin yan sa lahat po ng nakikinig ngayon. Ano po? Dito na lamang po sa ating church. Meron po ngayon na ang pakiramdam po nila na sa kanila pong mga katabi o may kilala po sila na mas mabuti po sila. They are righteous than the other. Pero mga kapatid, kapag inilagay po natin ito doon po kay Apostle Pablo, ang lalabas wala po palang kwenta yung mga ginagawa po. No? Wala po pala. Sabi ni Paul, I am blameless. As far as righteousness is concerned, I am blameless. Sabi niya, alam niyo po, napakadali po talaga turukan ng kasalanan ng iba. Napakadali po ito, makasalanan ito, nangupit ito, magnanakaw. Napakadali po magturo ng kasalanan ng iba. Pero ang hindi po natin alam, we are all guilty of pride. Amen? Guilty po tayo ng pride. And the Bible did not says that drinking alcohol will put you to destruction. Hindi po sinabi ng Bible yan na ang alcohol ang makakapaglagay sa iyo sa destruction. Hindi po yan sinabi ng Bible. Ang sabi po ng Bible, it is pride, mga kapatid, that goeth before destruction. Parang wala pong naniniwala. So, kaya nga po, meron po akong katanungan, mga kapatid, na hindi pa po masagot-sagot hanggang ngayon. Baka masagot niyo po. Ano po? Bakit po meron po mga tao na hindi po maamin-amin sa sarili nila na sila po ay mayabang na? Ano po? Ang hirap po hindi po talaga masagot to, mga kapatid, na kung bakit wala pong tao na umaamin na siya po ay mayabang na. Pero ang sabi po ng Bible, pride that goeth before destruction. Yan po ang magdadala po sa atin sa destruction, yung pride po na yan. Kaya nga, mga magulang, sa ating po mga magulang, mag-ingat po tayo palagi sa nakikita po na sa atin po ng ating mga anak. Ano po? Iingatan po natin yan kasi kung ano po yung kanila pong nakikita, kung ano po yung kanila pong naririnig, yan po yung mamanahin nila sa atin. Ano po? So sa anything, mga kapatid, sabi ni Paul, pagdating sa mga bagay na ito, wala akong kasalanan, I'm blameless. Sabi niya, yan po ang sinabi niya, maaaring wala ka man pong pinagmamalaki ngayon. Tama po? Wala po tayong pinagmamalaki ngayon, maaaring wala kang material. Pero tignan mo, wala kang masyadong malaking pera, hindi ka man galing sa lahi na ito, maaaring hindi ka politician, hindi ka captain, hindi ka mayor, o sa mababang posisyon na lang, maaaring hindi ka barangay tanod. Ano po? Pero dito po, pero ano po yung pinagmamalaki mo ngayon? Yan po yung tanong na parang wala kang kasalanan. Yan po ba? Yung nasa isip po natin na parang okay ka lang, parang banal ka. Ano po? Sabi po ni Paul, as touching righteousness, I am blameless. Pero ito po ngayon ang sabi ni Paul, mga kapatid. After na ma-state niya po lahat ng mga sinasabi niya, ano po? After na maisalansan niya po yan,
yung mga sinasabi niya, yung 7 bagay na yan, in verse 7, mga kapatid, there is something greater than the capture the mind of the Apostle Paul. Po, pagkatapos niya pong sabihin yan, meron po siyang isang bagay na bigla na lang pong nagbulaga sa kanya. Sa verse 7 po, makikita natin na nag-capture po ng kanyang mind. Na ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 7, but, sabi po dito, but, ano po, hindi po sinabing end. But what thing? Sabi niya, but, hindi po sinabing end. Tandaan po natin, pag end, it is conjunction na nag-a-add. Tama po? Ibig sabihin, yung salitang end, yan po ay nagsasabay o nag-uugnay sa salita o nagbibigay ng kasunod. Ano po? Pangatnig po yan. Pero ang but, pangatnig pa rin po naman siya. Conjunction din po siya, pero nagtatanggal. But, ang sabi niya, but. Okay, ganito po yan. The word but, binaliwala po lahat ng binanggit na 7 bagay na yun na pinagmamalaki ni Paul sa buhay niya. Na sinabi ni Paul, but what things, yung things po na yan, were gained to me, those I counted loss for Christ. Kaya gusto ko po ng King James, mga kapatid Napakalinaw po, amen? Pasalamat po tayo sa Panginoon, nasa King James Christian Church po tayo, amen? Iba po talaga ang King James. Sa ibang version po, yung gain po dyan, yun po yung plural. Yan, sa ibang version po, pag sinearch nyo po yan, ang plural po dyan, yung gain. Ano po? Tama ba? Yan po yung plural. Pero dito po sa King James, madali unawain po dito na ang plural po dito, yung things. Yung things po ang plural dito, bakit? It is referring to the 7 things of the Apostle Paul. Ano po? Naka-refer po siya doon sa 7 binabanggit ni Paul. Sabi ni Paul, yung tinuturing kong mahalaga sa buhay ko na 7 bagay na yan na mahalaga sa buhay ko, ngayon tinuturing ko ng walang kwentang bagay. It's a loss, mga kapatid, sa buhay po ni Apostle Paul. Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, kung sa buhay po natin ito na meron po tayong taglay-taglay, ano po? May taglay-taglay po tayo na ating pong pinagmamalaki na kung saan po tayo galing, na tayo'y anak ni ganito, na ang aking pamilya ay ganito, na lalanggamin ka dito, na talagang grabe ang mga pamilya ko, na tatay ko ganito, ang kapatid ko nasa abroad, nasa Amerika, ano po, at ako'y pinapadala ng maraming dolyar, at ako'y maraming sasakyan, at ako'y nasa church na ganito, at ako'y may pag-aaring ganito, at may ari-arian ako mga Alam niyo po mga kapatid, kung hanggang ngayon, ang naglilid pa rin sa atin at nagtataas pa rin sa'yo, yung minana mo at yung sarili mo pa rin at yun pa rin ang kinikilala mong Panginoon, ang ibig sabihin po yan mga kapatid, hindi pa rin po ang Panginoon ang naghahari sa buhay po natin. Amen? Hindi pa rin po ang Panginoon ang naghahari sa buhay po natin. Ang nakakalungkot nga po ngayon nasa church po, tayo po, nagsisimba po tayo, may dala po tayong Bible. Pero ang pinagmamalaki po natin, yung panlabas ng church pa rin po. Sabi nga po ni Pastor Aris, ano po? Yung panlabas pa rin. How about yung loob? Ano po ba talaga? Nagpapalaki lang po ba tayo ng simbahan dito? Ganun lang po ba yung panlabas? Patapos na yung church namin. Nag-soul winning ka na ba? Bago ka magganyan? Si Paul po, makita niyo po. Nabasa na nga po natin kung ano po yung pinagmamayabang niya. Grabe. Ano po? This is what exactly what the Apostle Paul, ano po, that the things are mentioned by the Apostle Paul is still lording your life. Ano po? And leading your life. It means that Jesus still down. Still down and He is not the Lord of your life. Yan po yung binabanggit na Apostle Paul. Kaya nga po, sana pong maisip po natin, ano po, na kapag tayo po ay nandito po sa church, na pag tayo po ay nandito po sa loob ng simbahan, lahat po tayo dito servant na lang. Wala pong mataas, amen? Pantay-pantay na lamang po tayo, pupunta po tayo dito para maglingkod at hindi po yung ipagmamalaki natin kung ano po yung meron po tayo. Amen? Kaya nga po, pupunta po tayo dito, isasubmit po natin yan sa Panginoon kung ano pong meron tayo. That's the reason, kaya po tayo nandito ngayon, amen? Alam ko naman po, wala pong ganyan sa atin. Tignan po natin sa verse 8, tatapusin na po natin ito. Ang sabi po ni Paul, sa verse 8,
Yea, doubtless, sabi niya po dito, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I suffer the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Ayan po ang sabi niya dyan. Ano po? For the excellency. Ano po ibig sabihin niyan? Ano po? Itataas ko sa aking buhay ang Panginoon. It means, it is no longer my position. Ano po? It is no longer my heritage. Na nag-limit up sa akin and lording my life and living my life. Hindi na po yan. Nang sabi po ni Paul dito po, lahat ng mga yan ay dinilang kong kawalan. Ano po yan? Yung 7 things po kanina. Inilang niya kong kawalan. And then now, ang sabi po niya dito, ginawa ko lahat ng ito upang ma-excel. Upang ma-excel, high, and lifted up ang Panginoon sa buhay ko. Now, kailan po nangyari ito sa buhay ni Apostle Paul, mga kapatid? At saan po nangyari ito? Para mabuo po ang pelikula. Para mabuo po yung kwento. Ano po? Kailan po nangyari ito at saan po nangyari? Ang mga bagay, kailangan po malaman po natin po ito sa buhay ko ni Apostle Paul. Naalala po ba natin doon po sa Acts chapter 9, ano po? Noong si Apostle Paul po nagbibigay ng testimony, noong tinagpo po siya ng ating Panginoon, nagbibigay po siya ng testimony at tandaan po natin kung gaano po siya kazilos, ano po, bago po siya doon po sa religion niya dati, kung gaano po siya kazilos sa religion niya, kung ano po yung persecutor po siya, mga kapatid. He is one of the arresting officers, sabi ko nga po kanina. But dito, in chapter 9 of the book of Acts, yung arresting officer ko ay inaresto. Inaresto po yan. Yung arresting officer ko, inaresto. Nakuha niyo po ba? Para kayong nanonood ng sine. Ano po? Pamakinig po kayo mabuti dito, sayang po ito. Ano po? So, ulitin ko po. Dito po sa chapter 9 ng book of Acts, the arresting officer was arrested by the highest officer, mga kapatid. And that's the Lord Jesus Christ, mga kapatid. At nung inaresto po siya ni Jesus Christ, this is the best time na maituturing po ni Apostle Paul yung best time sa buhay niya. Ano po? Natinagpo po siya ng ating Panginoon eh. Doon po sa road of Damascus, mga kapatid. And that's the time, mga kapatid, when the Lord Jesus Christ turned His treasure into a trash. Ito po yung pagkakataon na yung trash niya, yung treasure niya po, ginawang trash. Tama po? And he realized that his trash can be an eternal treasure. Yung trash niya po, ginawa po ng Panginoon na eternal treasure. Ano po? Ito yung eksaktong nangyari po kay Apostol Pablo, mga kapatid. Pagamat nawala po sa kanyang lahat, yung kanya pong mga pinagmamalaki, yung 7 bagay na binanggit na minention po natin sa verse 4, verse 5, and verse 6, mga kapatid. Pero makikita po natin dito, mas binigyan po siya ng dakilang kayamanan na hindi na po mawawala sa kanya. Ano po? It is a eternal treasure, mga kapatid. Alam niyo po, madali lamang po iwasan, mga kapatid, pag minention niyo po yung sa mga tao, i-mention niyo po yung ano pong work of the flesh? Tama ba yun? Sa Galatians chapter 5 po, makikita niyo po doon yung tinatawag na work of the flesh. Pag binanggit niyo po yan sa mga tao, lalo po sa mga Kristiyano, ano po, madaling iwanan po yan, mga kapatid eh. Pero, may 3 bagay po na dala-dala po tayo na hindi po natin mabitaw-bitawan. Ano po yan? Pride. Fame. Yung mga kasikatan, yung akala mo hindi ka pa lumalabas sa TV, parang tingin mo sa sarili mo sikat ka na. Yan po, fame. Ano pa po? Money. Dala-dala po natin yan, mga kapatid, na hindi gaano nakikita ng mga tao. Pero yun po yung nagiging dahilan na hindi mo maging maayos at hindi mo maitaas ang Panginoon sa buhay mo. Ano po? Pero ang sabi po ni Paul, lahat ng mga bagay na ito ay kinount ko. Tignan po natin sa verse number 8 po. Verse number 8. Ayan. Verse number 8. Ang sabi niya po dyan, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ my Lord, for whom I suffer the loss of all things and do count them but trash. Mga kapatid, trash. Dung. Ano po? Ano ba po yan? Waste.
Yan po yung mga binanggit po natin kanina. Yan po yan. Makikita po natin, ang sabi niya po dyan, I have suffered the loss of all things. Ano po? Yung things na binanggit po natin kanina, and do count them but trash or dung waste. Yan po yan. Wala na pong pakinabang sa kanya, mga kapatid. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, lahat po ng trash ni Paul, ay ginawa pong eternal treasure. Ano po? Ayan po, ginawa pong eternal treasure ng ating pong Panginoon. Lahat po ng kanyang treasure, ginawa naman pong trust ng Panginoon. Ano po? But let me tell you something, mga kapatid, kung saan po siya naging masaya. Gusto ko pong pag-usapan po natin saglit kung saan po siya naging masaya. Pang 3 hours po ito eh. Pero huli na po natin. Nandito po yung kasiyahan niya po, Apostle Paul. Ano po? Ginawa po ng Panginoon yung treasure niya, ginawa ng Panginoon na trash. At yung trash po ni Paul ay ginawa naman po kayamanan ng Panginoon. Ito po ang sinabi ni Paul sa mga taga-Corinthians eh. Sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi po diyan, if any man be in Christ, he's what? New creature. All things are what? Pass away. Behold, all things are become what? Become new. Ganito po yan, mga kapatid. Nawala man po sa kanya yung treasure na yun, mga kapatid, na naging trash man yun, sapagkat kung hindi naman po naging trash yun, wala pong eternal treasure. Ano po? Ginawa man po naging trash man po yun, yung mga yun. Pero ang gusto ko pong sabihin, mga kapatid, this is exactly what David did na sinabi niya in Psalms 116 na paborito po ito ni Brother Ramon. Psalms 116 verse 13 po. Ito po yung sabi dyan. Psalms 116. Ano po? Mamaya po. Mabasahin ko po yan. Yan po yan, mga kapatid. Yan po yung sinasabi ni David. Ito po yung katotohanan kayangalan, kapatid. Ano po? Hindi mo man yan mararamdaman dito sa hindi mo man maramdaman, nararamdaman dito sa lupa. Hindi mo man nai-enjoy dito sa lupa. Hindi lang dito sa lupa, ano po? Hanggang doon po sa langit, inihanda po ng Panginoon eh. Ang sabi po dyan, ito pong sabi rin po, isa pa pong sabi ng Panginoon, I go to prepare a place for you. Napakaganda, mga kapatid. Kaya ang sabi ni David, mula po sa Panginoon, precious. Diba? Saan ba yun, Brad? Nakalimutan ko Ang sabi niya, precious in the sight of the Lord is the... Usapan natin kapon. So yan na po. Sabi niya po dito, precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Ano po? Precious in the sight of the Lord is the death of his saint. Naunawaan po ba natin ang ibig sabihin po ng precious, mga kapatid? Ibig sabihin po ng precious, valuable. Ano po? Valuable po yan. Binigyan po ng Panginoon ng honor or value yung kamatayan po ng kanyang anak. Nakikita niyo po kung nasaan po yung treasure, kung ano pong klaseng treasure, ano po, yung meron po ang Kristiyano na binago po ng Panginoon. Maging sa ating kamatayan, valuable pa rin, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, kung bakit po naging valuable yan? Valuable. Yun, valuable. Sabi po ng Panginoon, bago pa po tayo pumunta doon, nakahanda na yung pupuntahan po natin. Ano po? He already prepared a place for us, mga kapatid. Do you understand, mga kapatid, kung gaano po tayo kahalaga sa harapan ng Panginoon? Nung tayo po ay bago iligtas, ano po, na pinagmamalaki po natin, pera po natin, fame natin, profession o popularity po natin, may malaki kang bahay, lahat na lamang pinagmamalaki po natin. Kaya nga ang feeling po natin minsan, mas mataas po tayo kaysa sa iba. Ano po? Pero makinig po tayo, lahat po ng mga bagay na yan, ang sabi ni Paul, it's only a trash. Ano po? Basura na lamang po. Bakit? Yan po yung sabi ni Paul. Ano po? Nasabi ni Paul, bless God. Sabi niya, yung aking hindi pinapansin, yun ang ginawang treasure ng Panginoon. Hindi niya po pinapansin yung mga ginagawa ng mga Kristiyano. Pinag-uusig niya pa nga po yun, di ba?
Pero hindi niya pinapansin, pero yun po pala yung treasure ng Panginoon sa kanya. And not just on earth mga kapatid, but it is an eternal treasure. Tama po? To prove yung mga kapatid, ang sabi po ni David, I am valuable before God. And the reason why I'm valuable, Jesus already prepared the place where I am going. Nako? Naka-ready na. Ganyan po tayo ka-valuable. Mamatay man tayo dito, ready na yung pupuntahan po natin. Hindi po dun na, sige maghalo ka dyan at gagawin pa natin yung bahay mo eh. Hindi po, pagdating po natin dun, ready na yung pupuntahan po natin. Ganyan po tayo ka-valuable sa Panginoon. Alam niyo po, hindi ko po kayo kilala, bawat isa po sa atin personally, pero nakita niyo po kung gaano po kayo kahalaga sa Panginoon. Kaya ang tanong ko po dito mga kapatid, tapos na po tayo, ang tanong ko po dito, what are you keeping right now? What are you keeping right now? Ano po yung tinatago mo ngayon? Alam niyo po, bawat isa po sa atin, meron po tayong trash. Meron po tayong trash, basura, meron po tayong basura dito. Bawat isa po sa atin. Hindi po yan pinapansin ng sanlibutan, mga kapatid. Dahil ang akala nila, walang kwenta yan. Yung mga pagsosoul winning natin, yung ginagawa mo sa loob ng building na ito, yung ministry mo, yung pagbibigayan, yung pagsuporta mo sa mission. Basura po, para sa kanila, trash po yan. Yung mga bagay na yan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, bawat nanampalataya, bawat naging anak po ng Diyos, tayo po ay precious at valuable at tayo po ay nag-aari ng eternal treasure mga kapatid. Amen? Bilang isang Kristiyano na precious at valuable po sa harapan ng Diyos, at binigyan po ng eternal treasure, sabi ko nga po, nung last preaching ko po, kung naaalala niyo pa po, pagdating po sa millennium period, tayo po ay mga kings. Tama po? Mga prince po tayo. Priest or king. Yan po tayo pagdating po natin balang araw. Na para po tayong mga kings, pero ang pamumuhay po natin dito, patay ang imbak mo ng basura. Sabi ko po nga po, huwag po tayong mamumuhay ng ganyan. Ano po ang makikita natin ngayon? Tulad na lamang po, makikita po natin sa sanlibutan, sa mga telebisyon, nag-aagawan na yung mga, sabi nga po ng Pastor Aris, nag-aagawan na po yung mga mayayaman, mga tao sa kayamanan dito po sa lupa. Nag-aagawan na sila na talagang nag-aaway-away, demandahan. Bakit po? Nag-aagawan po sila sa kayamanan dito po sa lupa. Kaya nga makikita po natin pati yung kamatayan, pati PhilHealth po ng iba, kamatayan na ng tao, pinagkakatirahan pa po. Pero lahat po ng kayamanan po dito, it is temporal mga kapatid. Temporary lamang po yan. Pero sa ating pong Panginoon, when He saved us, He gave us eternal life. And eternal treasure. That one enjoy up in heaven, mga kapatid. Isipin niyo po yung Golden Street, yung mga lalakaran po natin, mga crystal, mansion, yung mga hidden na tinatawag na for we were dwelling forever and ever, mga kapatid. Pero dito po sa lupa, sabi nila, nandyan na naman ang sakit, may bagong variant na naman, yung tinatawag na Delta variant. Paiba-iba po ang sakit, para kung ano-anong dumadating na sakit. Pero yung iba, nag-i-enjoy po. Dito po, huwag po tayo mag-enjoy. Sa kanila na lamang po to, pero dito po, huwag po sana tayo matuwa. Amen? Huwag po tayo mag-enjoy dito sa lupa. Doon po tayo mag-invest sa langit. Bakit po mga kapatid? Ayun po, sa mga bagay, sa mga lupa na to mga kapatid, kung meron naman pong bakit po, bakit ka po mag-i-enjoy o bakit ka po titira dito po sa napakagulong mundo na to. Kung meron naman pong pinangako o meron naman pong hinanda ang Diyos para sa'yo. Ayan po yan. Bakit ka makikipagsiksikan? Kaya yung iba po, makikita niyo po, dapat po maniwala po tayo sa Bible. Maaring yung iba po, ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho, ang tagal-tagal mo na nag-iipon ka ng ipon. Kaya minsan po, ang tawag po doon, yung ating pong Christian grow, nagiging stagnant na po. Stagnant na po because it is temporal. Yun po lagi yung tinitreasure po natin dito po sa mundo.
Pero pag tinignan po ng Diyos yan, mga kapatid, sabi ng Diyos, oh, kawawa naman yung anak ko. Tignan mo yung iniipon niya. Trash. Ano po? Naunawaan niyo po ba? Pag nakakita po kayo ng basurero dyan o yung taong grasa, ano po yung mararamdaman ninyo? Lalakad dyan, may dala-dala, may bit-bit-bit-bit na pulot ng pulot, kung ano po yung... Maawa ka po mga kapatid, ano po, na makikita mo kung ano-ano yung pinupulot, iniipon niya, tapos pag matutulog siya, ginagawa niyang unang trash. Pagkakain siya, ang katabi niya, trash. Ano po? Ganun po, dala-dala, kahit saan po siya magpunta, ano man po yung kanyang pupuntahan, kasama niya, trash. Naunawaan niya po, he's keeping a trash, mga kapatid. Pero kapatid, ano po yung tinatago mo ngayon? Ano po? Ano po ba yung tinatago mo ngayon? Trash po ba yan o treasure? At ano po ba yung minsan na nakakapagpahiwalay sa atin na kaya nasasabi po natin na hindi ko kasi gusto ang ugali niya ni sister? O, trust po yan mga kapatid. Hindi ko gusto ugali niya ni brother, mahangin. Mga trust po yan mga kapatid. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, meron po tayong Bible. Meron po tayong Diyos, tapos nasasabi mo po na meron tong banal na espiritu sa sarili mo. And sabi ng Bible, God's grace is sufficient to fix your attitude. Ano po? Wala na pong iba mga kapatid. Therefore, may kapangyarihan ka na po ngayon na wag mag-ipon ng trash. Ano po? May kapangyarihan ka na. So, ang gusto ko sabihin sa inyo, ibigay po natin ngayon yan sa Panginoon. Pag binigay mo ngayon yan sa Panginoon, yung trash mo na yan, He is the only one who's got the power to turn your trash into eternal treasure, mga kapatid. Yan lamang po. So, iniisip ko nga po ngayon paano po kaya kung halimbawa, nasa sanlibutan pa rin po ako sa sarili ko na lamang po, ano po? Kung hindi pa po kaya ako ligtas, nasa sanlibutan pa rin po kaya ako. Ang sabi ko, grabe na po siguro yung trash na dala-dala ko. Ano po? Sabi ko, grabe na siguro yung naipong kong trash na dala-dala ko. Siguro po ngayon, wala. Nag-aartista na lang po ako ngayon. So, joke lang po. Siguro po kung sino-sino na pong leading lady ko dyan. Pero ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, kung hindi po tayo iniligtas ng Panginoon, imagine mo ba kung anong kalagayan mo ngayon? Kung gaano nakatambak yung basura sa bahay mo, yung trash sa bahay na iniipon mo, na kung kumikita ka ng milyon, siguro milyon na rin po yung trash mo. Huwag po natin, katotohanan po to mga kapatid. Ano po, yung artista lang po yung hindi totoo dyan. Ano po, katotohanan po ito mga kapatid. Wala ka nga pong milyon, pero yung yung ginagawa mong kasalanan, yung mga pride, siguro po tambak ka na po ng trust ngayon. Pero purihin po ang Panginoon mga kapatid. Lahat po ng inaakala nating treasure, pero trust po pala yan. And God turned our trust into eternal treasure mga kapatid. Amen. Makikita po natin mga kapatid. Sa John 3:16 po, sabi po doon, for God to love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Ang sabi po doon, ibinigay niya po yung kanyang bugtong na anak. Yung Diyos po, ibinigay yung bugtong na anak. Ano po ibig sabihin yan? Kung meron pong binigay ang Diyos, yun pong pinakamahalaga na. Hindi niya po, ibigyan ko muna to ng pera bago ang Panginoon, bago ang anak ko. Pag natuwa ko sa sasakyan, tsaka ako ibibigay ang bugtong na anak ko. Pero hindi po Hindi niya po binigay yung temporal. Binigay niya po yung bugtong na anak na nag-iisang pinakamahalaga sa kanya. Ibinigay niya po yan sa tao na yan po ang tinatawag na eternal treasure mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid ang ibig ko pong sabihin dito, na kung naibigay po ng Panginoon ay ng Diyos yung pinaka-importante sa buhay niya, ang tanong ko, ano pa po yung hindi niya kayang ibigay sa iyo ngayon? Yun po yung ebidensya Ibinigay niya yung pinaka-importante na nga tapos yung mga dito pa sa lupa, hindi niya kayang ibigay yan.
Ano po? Kaya minsan nakadepende na lamang po sa atin yan, mga kapatid, kung gaano mo po tinatrato ang ating Diyos bilang isang Diyos. Minsan po kasi, ang trato po natin sa Diyos, minsan po kasi Panginoon, Diyos lang kita, pero sa buhay ko ako ang masusunod. Pwede po ba yun? Diyos mo ang Panginoon, pero sa buhay mo, ikaw yung masusunod. Minsan po kasi ganoon. Ano po? So, salamat po mga kapatid. At mga kapatid, uling katanungan ko, what are you keeping right now? Ano po? A treasure or a trust? Ano po yung nasa bahay po ngayon na tinatago-tago mo? Ano po? O kaya ano na lang po yung nasa isip mo ngayon? A treasure o gagawin din nating trust yung napapakinggan po natin ngayon? Ano po? Nasa inyo po ang pagpipili mga kapatid. Salamat po sa pakikinig. Kayo po tayo na. Praise Christ. Let's pray. Manamit Diyos na dakilas at maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito. Lord, kung meron man po akong maling nasabi Panginoon, una po, patawad po, nakapagbigay po ng mali sa inyo pong mga anak. Kung meron man po Panginoon, patawad po Panginoon. Pero salamat po Panginoon, sa buhay ko ni Apostol Pablo, nakita po namin na walang-wala po kami kay Apostol Pablo pa lamang po Panginoon. Nakita po namin kung ano po ang meron na treasure na bandang huli, nakita niya po, trust po pala Panginoon. Sa amin pong buhay, maaaring wala naman po kami mga kayamanan Panginoon. Pero ang mga attitude po namin ay parang ginagawa na rin po namin kayamanan Panginoon. Pero trust po pala Panginoon. Salamat Panginoon dahil pinakita niyo po Panginoon na kayo po ang may kapangyarihan. Kayo lamang po ang may kapangyarihan, Panginoon, na ang amin pong mga trust ay po pwede po palang maging eternal treasure, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Salamat po sa Bible, Panginoon, dahil meron po kami pinagkukuhanan ng aming pong pag-aaralan. At salamat po, Panginoon, sa muli, sa inyo po, Panginoon, pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Thank you po, Lord, dahil po sa inyo, naligtas po kami, Panginoon. At maraming salamat po, hindi lamang po kayo namatay, inilibing, pero nabuhay po muli kayo, Panginoon, para po sa amin pong ikaliligtas. Dahil kung hindi po kayo nabuhay, Panginoon, wala po sanang kwenta ang ginagawa po namin, pero pinatunayan po, Panginoon, ang sarap po pala, Panginoon, na maging anak ng Diyos, Panginoon. Thank you po, at nag-i-enjoy po kami. Salamat po sa linggong ito, nawa, Panginoon, ang iba pong mga kapatiran, ay makasama po namin sa susunod pa pong mga araw na paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Hindi, patawad po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa aming pinag-aralan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po.